So yun, what's up mga chong at mga chang. Yan. Kamusta kayo sa mga sunod-sunod na bagyo at sakuna at sa mga nasa Cebu. Yan, kamusta kayo dyan? At may tumawa nga dyan na malakas na bagyo na nakaraan. So yun, ingat-ingat lagi mga chong at mga chang. Kaya tayo magdasal lang palagi. Tumingi tayo ng gabay sa ating poong may kapal. Ngayon, for today's video mga chang, bali tayo ay may bibilin. Yan, at regalo na rin natin sa ating sarili. And isang upgrade na naman sa ating setup. And, pero bago tayo pumunta doon, ano yung muna si Chang, ihahatid muna natin at siya ay magpapagawa ng kanyang kuko. Yan, magpapanail siya, manicure and pedicure. And tapos saka tayo pupunta dun sa pagbibila natin ng upgrade. So ayun mga chong, tara, samahan nyo kami ni Chang. Ito, matagal ko na itong pinag-iisipan na bumili ng wireless mic para dito sa ating action cam. Bali meron naman ako nung anong tawag dito, nung Fridcon na intercom, which is pwede mo siya ikabit sa camera na Insta360 via Bluetooth lang. Ang problema is hindi ganon kaganda yung yung audio quality niya. Ayun. So ilang taon na rin, isang taon na rin siguro tong DJI Action 4 ko. So ayun nga, tinanong ko si Chang na plano ko bumili ng DJI na wireless mic. Kasi nga yung wireless mic na yon is Bluetooth connected, Bluetooth connectivity na siya sa mga DJI na gamit. So mga peripherals, mga yung Osmo Action 3 pataas. Tapos dito is DJI Osmo Action 3 pataas. Di ko lang sure sa 3, pero mostly kasi nang gumagamit nun is kagaya nitong camera ko, naka DJI Osmo Action 4 pataas. Ace Pro pwede na rin. So yun, hindi mo na kailangan ng receiver, transmitter lang, connected na siya via Bluetooth basta DJI sa DJI. So ang hirap lang kasi, itong gamit ko kasi is external mic. External mic lang to. Kung makikita nyo, ayan meron parang wire na nakasaksak doon sa Action 4. The problem is pag umuulan, hindi siya waterproof kasi nakabukas yung takip niya sa gilid, yung USB port niya, yung Type-C port niya. Sa tanggalin mo doon, sasaksak yung external mic, which is okay naman yung sound quality nito. Medyo may konting tweak lang sa settings para maayos mo. Unlike dun sa wireless mic nga ng DJI is rekta mo na lang na Bluetooth connection, tapos okay na, ganun lang. Ayun nga, sabi ko, nanghihinayang nga ako na bumili. Sabi nga ni Chang, magbo-birthday naman daw ako. Tsaka yung narinig ko na naman yung salitang deserve mo yan. Ayun. So sige, deserve natin to. Bumili tayo. Yan. Ang bibili lang naman natin is yung one transmitter tas one receiver. So bakit nga ba kinuha ko yung may receiver? Although pwede naman siya i-connect via Bluetooth connectivity dun sa So ang purpose kasi nung receiver is para kung halimbawa mas malayo yung range, mas clear pa din yung pinaka mo, yung sound, hindi mahihirapan sa pagta-transmit. So pwede naman siya Bluetooth rekta sa cellphone, kasi mas malaki yung magiging range nung option ko sa kanya pag ginamit ko siya.
Hindi kagaya noong noong as in yung transmitter lang, na which is okay din naman kung kayo mga gagawa lang naman siguro ng mga TikTok videos, mga indoor, hindi nyo kailangan lumayo dun sa mismong camera nyo pang record. Okay siya, all good siya. Pero yun nga, syempre value for money rin ang iniisip ko. Dito na ako sa wider range na pwede ko siyang gamitin. Kasi ang difference niya lang is 1,000 pesos pag may receiver, less 1,000 naman. So 2,500 yung walang receiver, 3,500 para sa may receiver. So doon na tayo sa may sa may receiver, diba? So value for money pa din. Kung sasabihin niyo sa akin marami namang mga choices like TWS, diba? Mga ganong mga Bluetooth mic, pero alam nyo kasi hindi ako sa nagsesilan, pero pinagdaanan ko kasi lahat. Alam niyo, nanggaling ako sa pinakamurang action cam, pinakamurang alam mo yan, mga gamit. Siyempre doon pa rin tayo sa makakamura tayo. Kaso in the long run hindi tayo makakamura. Bakit? Kasi minsan sa kaka-update ng device nagiging restricted na siya, which is yun yung naging mahirap para sa akin. Tapos yung quality syempre iba pa rin dun sa original. So bibili ko mga around 500 ulit, tapos hindi ko mag-usang bill ng mga 500 hanggang sa makita ko yung pinakamurang best para sa akin, diba? Which is ayoko na. Mas gagastusan ako kagaya ng action cam. Nakailan ako hanggang nakapag-decide ako na mag-go na ako sa action 4. Ayun, sulit naman tong action 4. Kaya ayan, diba, may 5 na nga, may Ace na, may Ace Pro 2. Ang dami na lumabas, pero still good pa rin yung quality nitong natin, Action 4. O sabihin na natin mataas ang price niya, pero diba, sulit pa din. Kaya ngayon upgrade naman tayo sa mic. Kasi hirap pag umuulan, kailangan ko pa huminto, sarado ko yung Type C na USB port. Tapos pag umulan, ganon, tanggal uli, kabit, tanggal kabit. Na yung pinaka waterproofing niya, nakatanggal kabit. So yung mangyari yun, na masira yung camera. Although hindi ko naman siya ginagamit talaga totally, na alam mo yun, na pag umuulan. Kaso iba pa rin yung abutan ka sa daan, diba, na biglang umulan. At least maganda pa rin yung sound quality na bibigay ko sa inyo. So yun, hopefully na maging okay yung deal. Meron kasi ako nakita sa mall, kaso nasa around 8,000-9,000 ang price. Yun yung 2 transmitter tapos 1 receiver. Ayun nga, masyadong mahal. Hindi naman ako yung nag-i-interview or nagpa-podcast. So most likely isa lang ang kailangan kong mic para dito sa aking helmet, diba? Helmet or pag naglalakad or kung saan siya gagamitin. Usually mag-isa lang naman ako. Kaya yun. Kaya ito, hatid muna na si Chang. Kung ay mali, pero pwede rin naman. Hatid muna na si Chang sa kanyang pagpa-parlor run. Tapos tsaka tayo alis, pupunta dun sa meetup natin. Sa Malolos lang naman. So mas like siguro mga around 20 to 30 minutes yung biyahe. Tapos balik, ganun din. Medyo naliligaw yata yung ways. Turn left tayo. Bali nahatid na natin si Chang. Ayan, tapos tayo naman ay pupunta na dun sa natin, sa kamit natin. Ayaw mapindot. Ito mahirap talaga minsan ayan. Dahil pong bakante rito. Pag sunod tayo, dito tayo papatayo ng bahay or bibili tayo ng isang bahay dito.
Diba? I-claim na natin yan. So yun, mabalik ako. Ayan, 21 minutes papunta dun sa meet-up location. Ayan, malapit lang naman to since nasa Plaridel na rin naman tayo. Tapos Malolos na kasunod nito. Bakit sabi may daan dito? Wala naman pala. Pinaglolo ko tayo. Niloko tayo ni Waze. Sabi may daan, wala naman. Dead pala. Diba? Yun ang hirap kay Waze eh. Walang kalsada dun eh. Diba? Dahil pang bakante dito, pero for sure mahal yan. Tsaka ano, meron ng may-ari. Diba? Pag naging contractor na ako pag naging contractor na ako, bibili ko bahay dyan. Bili ko mga 2 lote. Kaya pagka sobrang yaman natin, isang buong block bibili natin. Ang mga askal dito, tignan mo naman oh. Diba? Askal dito malilinis eh. Ang bahay may solar. Okay, lalabas ulit tayo ng MacArthur Highway. Bali dito sa amin medyo may kaluwagan pa kasi probinsya pa. Pwede walang helmet, pwede pa rin naka-naka-chain. Pero ako mas prefer ko laging naka full face. Kasi iba yung protection talaga ng full face. Diba? Ayan, ano lang yan eh, protection lang yan sa police para iwas huli kung mapapag-usapan mo, mabait ganun. Pero yung crash protection yan, eh, syempre iba pa rin pagka helmet talaga na pang motor. Ayan, babalik tayo. Dito na tayo sa Santa Rita. Balik tayo patabang, tapos kakanan tayo ng Pamalolos. Pamalolos kasi yung pagbibilan natin. Bali nakita ko lang yun sa Facebook Marketplace. Naghahanap kasi ako ng mura talaga. Oo, wala ang physical store, pero kung sealed naman at original naman yung device, okay naman yun. Kasi DJI is DJI pa din naman. So wag lang tayo masisingitan ng factory defect. Siyempre gawa lang ng tao yan, gawa lang ng makina yan, di ba? Nagkakaroon talaga ng factory defect. Pero ayun nga, sana buo yung makuha natin. Pero hopefully okay naman yun. Ano pa sa amin, probinsya feels pa rin kahit pa paano. Kung tutusin, malapit lang kami sa Metro Manila eh. Kapitbahay ng Bulacan ang Navaliches saka Valenzuela, sa Kamanaba, Malabon. Malalapit sa amin eh. Sa Ubando, pag tumawid ka, Malabon na. Pagka tumawid ka naman na may kuwayang, Valenzuela na. Pag tumawid ka ng San Jose del Monte, ano na, Navaliches na. Tapos ngayon meron pang ginagawang papuntang Dingalan ba? Ay hindi, Zambales. Ang kalsadang papuntang Zambales. Dito ang daan sa may DRT. Kaya ayun, magkaka-airport pa sa Ubando. Kaya maganda rin at nade-develop na yung Bulacan. Kaya ang dami na rin nag-uusbong mga ano dito eh, mga subdivision. Kasi nga nade-develop tong ano, nade-develop tong Bulacan. Kaya masarap na rin tumira dito. So yun nga, syempre kung dito ako magtatrabaho, provincial rate pa rin, na which is dapat ma-abolish na yun. Parehas lang naman presyo ng sardinas sa Metro Manila tsaka dito. Parehas din naman ang minimum fare, diba?
sasabihin nilang mas mura cost of living sa probinsya. Hindi rin. Siguro kung yung mga nasa parting probinsyang liblib ka talaga, doon pwede, pero kung dito halos civilized na rin naman. So yun, meron pa tayong 13 minutes bago natin marating yung meetup location. Ayun, dito lang muna tayo biyahe. Pangit ang kalsada sa amin, promise. So yun, ito, kumaliwa na tayo pagdating ng crossing. Meron pa tayong 9 minutes left. Medyo malayo-layo pa to kasi actually malapit siya eh. Masikip lang yung daan. Tapos ayun niya kasi probinsya sa amin. Kami mga ganyan, mga naka-e-bike, pedicab, tricycle. Pero kung tutusin, lapit lang naman to. Pero first time ko makapunta dito, sinend lang sa akin ni seller yung plus code para yun na lang daw sundan ko. So ayun, kaya pala ako magpapalit din ng camera dahil may problema tong gamit kong mic. Actually hindi naman problema, slight lang naman. Gumagana tong Boya na Type-C na adapter para sa mic. Okay naman siya, wala naman akong reklamo sa kanya. Yun nga, mas dagdag trabaho lang kasi pag edit ko siya, iti-tweaks ko pa siya. Lalagyan ko pa ng mga noise cancellation, gano'n. Asa, in short, i-edit mo rin yung sounds niya. Tapos naka-mono to, mono lang siya. So ginagawa ko yung voice ko, kinakopy ko siya from left to right speaker. Hindi siya naka-stereo sound, naka-mono lang siya. So left speaker lang yung gumagana, ikakopy ko siya papunta sa right. Tapos ayan, pagka nagbablog kasi or nagre-record, hindi naman to tuloy-tuloy naka-on yung camera. So putol-putol siya. So ang ginagawa ko, kasi pagka unang bukas ng camera mo, ang taas nung gain niya, as in talagang nakakabingi. Kakat mo siya sa edit. So ginagawa ko, pag on ko ng camera, may mga pause ako na 20 seconds bago ako magsalita, para lang mag-buffer yung seconds, tapos bumalik siya sa normal. Yun yung isa sa mga nagiging problema, which is kaya namang gawa ng paraan para sa mga nagsisimulang wala namang pambili pa ng mga ganyan wireless mic. Kagaya nga ako, diba? 1 taon ko siya bago siya nabili, o bago ako bibili, hindi ko pa siya nabibili. So ayun, kaya hindi yung pag-hit ko ng record salta agad, hindi, may ano talaga. Tapos ayun pa, pagka nga umulan, kagaya na sinabi ko kanina, hassle pa yun, tatanggal mo, tatabi mo. Ang hirap kasi pag nasa expressway, tapos dala ko motor, ang hirap kasi, alam mo yun, kailangan pa ako maghanap ng tatabihan para lang kailangan maghanap ng tatabihan para lang may kabit uli yung yung cover. Tapos pag naikabit ko yung cover, hindi na ako makapagsalita nun kasi hindi ako maririnig, lalo pag malakas ang ulan. Hindi marinig yun nasa loob ng helmet yung mga sinasabi ko. So ayun, ilang beses ko na rin naman kasi naranasan na umuulan nakamotor. So wala, tatanggal ko na lang siya. Hindi ko naman siya magagamit eh. Tatanggalin ko na lang siya para walang walang sagabal ba. Tapos pag ikakabit ko, kabit ko na lang din buo yung camera. Kasi mababasa din yung adapter eh. So tatanggalin ko din yung jack ng adapter. Ngayon, so ayun, tatanggalin ko na lang din tong mga wires sa loob ng helmet ko. Hindi naman siya nakakasagabal or what, pero di ba, at least kahit pa paano maalis na yung mga wire. Bali, nandito na tayo sa pin location ni seller. Ayan. Tapos chat lang natin siya. Nalagyan ko nito kasi wala akong tiwala din sa dito sa push lock. Chat natin si seller.
Hintayin lang natin mag-reply. So dandil kami, isang mabilis lang. Hindi ko na masyado na testing, pero kinonect ko sa phone kasi mukhang si ate medyo dito siya somewhere. Medyo si ating nagpaliwanag, mahiyain, hindi ko alam why. Tsaka mukhang hindi niya rin kabisado yung DJI mic. So reseller pala siya ng mga ganyan. Marami siyang mga tinitinda ng mga kung ano-ano. So ito nga yan sa may Malolos, Santo Cristo. So hanap lang tayo ng ng maluwag na lugar para mapakita ko sa inyo kung ang laman nung box. Medyo traffic kasi. Likuan dito. So ayun mga chong, hanap lang ako ng spot na pwede tayong mag-unboxing sa kalsada kung ano laman nung ating binili na DJI na mic. So ayun nga mga chong, dahil sa hindi tayo nakahanap ng spot doon na maganda para magawa natin ang review yung ating mic, ayun nga, dito tayo pupesto or hanap pa tayo ng iba. Yan, bali ito sa subdivision na namin to. Mas dito, mas medyo okay. Kaso walang spot na magandang kasi ito daanan ng sasakyan to eh. So wala, dito talaga yung best spot natin. Yan, di ba? So ayan, ito muna tayo rito. So kukunin natin yung ating binili. So bali nakabili tayo ng DJI mic mini. So what's in the box? Tanggalin natin yung gloves para madali. So ang nasa loob ng box niya ay siyempre receiver, tapos yung transmitter, charging dock, carrying pouch lang, clip magnet, type C, windscreen dalawa, audio cable parang hindi ko nakita, tsaka to parang hindi ko nakita yan kanina. So nabuksan ko na to kanina. So ayan, siyempre may mga kasamang sticker and manual. Ganda na yung sticker ngayon na DJI, ang laki. Tapos sa loob ng carrying pouch niya is ang laman niya ay ayan, yung mismong mic na naka-on pa, kasi kinabit ko to doon sa sa phone ko. Ito yung maliit niyang charging dock. Tapos ito yung mga wires, siguro ito yung mga Tapos ito yung transmitter. Ito yung receiver, charging dock, ayan. So yung receiver niya, meron siya dito, ano tawag dito, cold shoe. So parang ganun, pwede mo siya ikabit sa ibabaw ng iyong DSLR camera. Tapos meron siyang mic input dito, so pwede siya kabitan dalawang mic. Tapos ito yung audio gain. Kung gusto mong mahina, sa negative ka. Gusto mong mas malakas, positive ka. So bira naman natin itong magagamit, dahil na kasi gamit naman natin is yung DJI na camera. Tapos next is ito na mismo, itong receiver na to.
Yan, tapos ito yung magnet. So i-clip mo siya sa damit mo. Yan, medyo matigas-tigas naman yung magnet niya. Ganda yung magnet niya actually. Yan, tapos ayun, ito. Dalawa nung parang ano, windscreen. Yun lang naman yung nasa loob niya. Kasi lilinisin na natin yung ano, lilinisan na natin yung camera, yung helmet natin. Nakalisin ko na yung mga nakakabit na wires. So ayun, tara, pakita ko sa inyo. Punta tayo sa bahay. Pakita ko sa inyo kung ano yung nasa helmet ko. Tapos ayusin ko na rin naman yung helmet para ma-set up siya na maayos-ayos. So ganda sana kung yung lalagyan niya yung ano no, yung hard case, hindi itong parang pouch. Para pag dadalhin mo siya mas alam mo yun, mas alam mong secure siya kaysa doon sa pouch. So yung mga chong, tara, punta tayo sa bahay. So ayun nga mga chong, bali ito muna gagamitin natin camera, itong iPhone 13. Bali ganito kasi setup niyan. Ayan, tinatanggal tong, meron siyang parang cover dito. Ayan, tinatanggal yan. Kaya sinabi kong hindi na siya waterproof. So mangyayari dito is matatanggal na tong wire na to, pamuntayan dito sa loob. Ayan, kung nakikita nyo, medyo madilim. Ayan, may mic yan dyan. So ang plano ko is alisin na muna to, tong mic na yan. Ito yung meron ding mic para sa ano, sa intercom. Ayan, so hindi na natin to magagamit. Ayan, alisin na muna natin to, yung two-way na mic na to. Tapos plano ko is dito na lang ilagay yung mic ng DJI. Ayan. Alright, ayan. Diyan ko na lang ilalagay yung mic ng DJI na sana is ano natin, mas maganda yung magiging sound quality natin. Pero sa ngayon, ayan, yun yung setup natin. Gamit-gamit ko yung pang portrait mount ni DJI. Kasama rin yan pag binili niyo yung camera. So ayun, tara, i-prepare ko muna tapos pakita ko sa inyo kung ano magiging setup ko. So ayun nga mga chong. So kailangan pala dito is updated yung firmware ng ating ano para lumabas sa settings itong option na wireless mic. So TX, hindi ko alam kung paano to. So ayan, on lang natin to. Pag nag-on siya, hindi ko alam kung paano siya gagana. Hindi ko alam kung, ayun. So madidetect niya pala ng kusa. So paano to? Power on DJI Osmo Ampere. So pair dapat is ito. Ayan, hold natin siya. Sige natin kung madidetect niya na. Ito sa info. Press and hold record button until indicated to solid blue. Ayun! So ayan, connected na siya. Ayan, low mic test. So monitor volume natin is 50. So hindi ko alam kung paano gagawin dito. So ayan, since nandiyan naman na siya, so ito, yung DJI mic natin, kakabit natin siya rito sa ating ito. Since meron tayo nung parang velcro na to, kakabit ko pa rin ba tong mic? Hindi, aalisin ko na tong mic na to eh. Kabit lang natin siya rito. Medyo mahirap lang. Kabit, since masikip. Ayan, nalaglag eh. So, i-clip ko lang siya dito. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niya sa loob.
Tapos mamaya, tetestingin ko to sa labas. Pagka sinundo natin si Chang. Sa ngayon, poporma muna natin dyan. Tapos mamaya, makikita nyo kung ano magiging video nun. Yung magiging sound quality ng video natin. Bali, ito yung sample video. Sample video. Ito yung ano, gamit na natin DJI mic. Ayan. Nakalagay siya sa loob ng ating helmet. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Actually kasi importante hindi lang naman siya mag-red. Ayan. Susunduin na natin si Chang. So bali ito yung tunog pag nakasarado yung ating visor. Buksan naman natin yung visor. Ito naman yung tunog pag bukas yung ating visor. So pasok lahat ng hangin. Hindi ko alam kung ano yung ano niya, yung sounds niya, wala akong idea. So sa gain naman, hindi ko alam yung gain kung gaano kataas yung gain. Pero yung volume naman ng boses natin, maano naman yan mahihinaan pagdating sa editing ng video. Pero syempre, mas maganda sana kung ano, mas maganda sana kung hindi na ganun kalakas. Kumbaga sakto lang, diba? Kasi pangit naman kung magiging sabog yung pinaka sound quality natin Ngayon, hindi ko alam, hindi ko po masasabi kung sulit kasi ngayon ko pa lang siya na-try. Pero syempre, sure naman na isa yan sa mga na-invest natin na gamit. Sure naman na masusulit natin yan. Gaya nung ating DJI Osmo Action 4. Yan, ito yung mas sulit to sa akin kaysa dun sa sa Insta360. Hindi ako magamit yung Insta360 talaga. Kasi unang-una mahirap siya i-edit. Pero let's see kung ano ang magiging natin. Kung pwede siguro ikabit yung wireless mic sa 360 natin, di mas mainam, mas maganda, diba? Para hindi action cam lagi gamit natin, in 360 rin magamit natin. So pag ganitong gabi, mas maganda yung nito, yung quality niya sa low light kaysa dun sa mas maganda quality nito sa low light kaysa dun sa 360. Parang masyado nang manoise pagka pagka low light si 360. Hindi kagaya nito ni DJ4 action cam natin, mas maganda yung quality. Ewan ko lang din kasi nag-update ako ng nag-update ako ng firmware, software update tayo. Hindi ko alam kung ano yung pinagbago niya ngayon. Hindi ko alam kung ano pinagbago niya kasi nawala yung mga profile ko, yung mga settings ko. So ngayon naka-auto settings lang muna ako. Auto lang muna gamit ko. Kaya maganda rin naman to kung naka-auto. Maganda rin naman siya lalo pagka ganitong gabi na nag-a-adjust yung mga liwanag. Mas mabilis siyang nag-a-adapt sa kung ano yung lighting condition sa kalsada. Pero meron siyang bagong update boost na FOV. Hindi ko alam anong purpose niya. Hindi ko alam kung ano purpose ng FOV na yun. Pero soon siguro malalaman natin or papanoorin ko yung mga review sa YouTube kung paano. So palabas na uli tayo ng MacArthur Highway. Malapit lang naman yung pinagpaparloran ni Chang. So ayan, natest na natin yung sound quality. Hindi ko alam kung malilipat ko pa siya ng pwesto or may mapaglilipatan pa siyang pwesto. Kaso nandoon na kasi yung strap ko kaya doon ko na siya nilagay din para just in case na yung isa gagamitin kong mic, diba? May option kung ano pwede natin gamitin na mic. Tapos yung mounting ko dito sa gilid ng
ano ko, helmet, yung dating lalagyan ng mic, baka hindi ko na rin siguro alisin. Pero bahala na. Pero plano kong bumili pa ng isang ano helmet mount para malagyan din natin yung isa kong helmet ng ano. Kasi itong helmet na suot ko, ito yung Spider na Neo. Gamit ko lang talaga siya pang biyahe, pang long ride. Tapos meron tayong pang daily, yung Geely. Pero soon, malay mo, makabili tayo ng ano, ng Alpha 11 Nax. Pero, let's see. Sa ngayon kasi, bihira na rin kami motor ni Chang. More on sasakyan na gamit namin. Kasi nga, na madalas din naman mag-camp pag may panahon, tsaka may extra tayong perang pwedeng gastusin. Yun yung ano, sasakyan ang gamit namin. So yun nga, nasundo na natin si Chang. Pauwi na kami. So ayun, nasa yung palabas ng 7-Eleven. Diba? Pinagbibidyo ko doon. Di ko alam kung naririnig nyo. Diba? Susulit din natin yung mic na yan. Malay nyo, mag-ano na tayo. Mag-daily vlog tayo. Hindi natin alam. Kasi wala namang iba-vlog sa trabaho ko. Wala namang magandang nangyayari doon sa trabaho ko. Nakakabagot pa ulit-ulit. Diba? Pero tingnan natin. So, birthday ko para din sa DJI mic. Sa ngayon, pagkakagamit ko kasi ni-review ko naman din yung mga naunang video. So, sa raw file, okay lang. Mas maganda yun siya. Mas maganda siya. Kesa doon sa mic ko dati. Kasi ano lang ba yun? Tigo 100 lang naman yung mic ko. Tapos yung boya na adapter is around ano ba? 500 plus siguro. Hindi ko matandaan kasi matagal na yun. Simula itong nabili ko itong ano. Ayun nga. Ayoko lang sa kanya. Naka-stereo. Naka-mono siya. Hindi siya naka-stereo. Ewan ko lang to. Kung sa pag-edit. Pero kung sa investment lang din, solid to. Mas okay to. Kesa dun sa bibili ka ng mga mumurahin na wireless na microphone, goods to. Siyempre, sa branding, sa pricing, di siya ganun kamahal, hindi rin siya ganun kamura. Nasa mid siya. Buti nga naglabas sa si DJI ng ganun. Santa Clara Estates pala to. So yun, so, good investment naman siya. Kaya kaya sa tingin ko magiging sulit to, worth it to buy. Kaya sa mga planong bumili at naka DJI Action 4 kayo, huwag na kayo magdalawang isip, kunin nyo na kasi sure yan. Basta DJI kasi dami ko na rin gamit na DJI, sulit yan. Kaya yun mga chang, hanggang dito na lang. Pauwi na rin naman kami ni Chang. Hanggang sa uulitin at sa mga susunod pa nating video. Ingat mga chang, ride safe and God bless.